Guys, welcome dito sa Rizal Tarot. Ang reading nito ay for collage for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collage. Your energy at this time. You're strong, malakas yung pangatawan mo. Abundance, so maging abundant yung buhay mo. Magiging masagana, filled with abundance. Ano pa? Bibigyan ka ng abundanteng buhay at bigyan na din ng hustisya yung ginawa sa iyo na may injustice. Kakaroon ng balance sa buhay mo. May matulan na mga gumawa ng injustice sa iyo at mga unfair kasamaan kay villain. Ano pa? Ang energy mo ngayon. Queen of Fire. Fiery. Mataas yung self-esteem mo, confident, assertive. Makikita sa mga mata mo na courageous ka, colorful, yung personality mo, positive, and so attractive. And passionate. Ano pa? The Father. What's with the Father here? Kung may tatay ka, emotional siya sa'yo. Or yung father, emotional. Emotional siya sa'yo. Yung tatay mo, kung may tatay ka, emotional siya sa'yo. Ayan. Ano pa? Mahal ka niya. Ganon. And ano pa, mga dapat malaman sa'yo. Naghihil ka ngayon eh. Parang nagsimulang maging powerful. Na you step into your power na. Kasi symbolizes power din yung pink na pearl. And healing, peace, o nagsisimula na maging powerful yung personality mo as well as hindi siya naka-intimidate, na you will step into your own power, ganun ba? And at the same time, marirelax ka, naka-calm, umpisa ng peaceful yung buhay mo din. Ano pa? Ang energy mo yan. Nag-heal talaga. Binabalance yung chakras mo. Ginagawang positive. Tinatanggal yung mga negativities, harmful frequencies, harmful energies. And parang nag-rejuvenate ka. Pati nag-heal nga. Ano pa? Strong yung chakras mo. Strong nga. Ano pa? The youth. Naghihil ka na talaga ngayon. May mga matindi kang pinagdaanan sa buhay na nalagpasan mo naman yung mga challenges na yun, na mga mahihirap. Ngayon ay nasa ano ka na eh, greener pastures. Nasa ano ka na, nasa parang patag, na parang nag-heal, nagpapahinga, nagre-relax na. Yan. And merong kang bantay, merong kang kasama, nag-guide sa'yo, nagbabantay sa'yo, nagpuprotekta sa'yo, loyal sa'yo. Ano yan, angel? Hindi. Ano yan? Si Jesus Christ yan. Si Jesus Christ daw yan. And ano yan? Sasamahan ka na niya palagi. Oo. Di ka na niya iiwan. Iiwan din.
Ano yun, iwan-iwan ka pa minsan-minsan? Hindi naman. Hindi naman sa hindi ka iiwan. Pag meron siyang ibang gagawin, aalis siya, tapos babalik na naman, ganon. Sa'yo. Ganon yun. Ano pa? A message ni Jesus Christ sa'yo. You've got a power. Use your abilities to resolve this situation. Bakit si Jesus Christ? Nandito ngayon si Jesus Christ, guys. Kaya, si Jesus Christ. May mga insecure na naman dyan. Bitter. Pagka ganyan. Alam, sabihin ko na magsinungaling ako. Use your abilities to resolve this situation. You can do it. You've got the power there. Your desire is within reach. Have faith as everything is working in your favor. Yan ang sinasabi. And ano pa mga darating sa'yo? Lighting ways you wave. Nakatakdang oras. Kung ano to nakatakdang oras na to? Person ba itong darating? Hindi. Nakatakdang oras. Ano to? Nakatadhana? Naumpisahan na? Hindi. Nakatakdang oras. Para may orasan eh. Na-ready ka na, for this divine timing. Divine timing. Let's see. Na-ready ka muna for the divine timing. Ready ka muna for the divine timing. Yun na yun. And kasi sa ngayon nag-heal ka pa lang. Ayan. And the Queen of Air na kailangan clear isipan mo, nag-heal ka ng gusto, na wala lahat ng mga nagbo-block sa isipan mo, nagpo-fog, mga negativities, mga ganon. Pag alam na naman ng mga ano yan na nag-heal ka, ay mga atake yan sila, mga evil forces. Kasi umiiral yung kanilang insecurities. Kahit ano pa na klase ng evil force o kampo ng kadiliman, tao man, witches o mga demonyo man yan, ay mga atake yan sila. Kasi umiiral yung kanilang insecurities o mga ganun. Para purify yung pati isipan mo, intuition mo, kasi lalo kung may mag-send sa'yo ng mga negativities, harm, mga deceitful na mga tao yun eh, at mga demonyo. Yun na yung mga mahirap na pinagdaanan mo, may mga nang-atake siya dyan. Sama na yan. Mga totoong salbahe. Para sa kanila yung tama ay mali. Ang mali ay tama para sa kanila. Baluktot nga eh. Baliktad yung mga yan. Baliktad itwit. Ano pa? Ang tungkol sa'yo ngayon. Ay, ready ka na eh. O, ready ka na sa purpose mo. O, ready ka na sa purpose mo, pero ready ka sa divine timing.
Yan na yung next na mangyayari. Ready ka na sa divine timing. Ready ka na sa purpose mo. Kung ano yung purpose mo in life. Mission or purpose. Mga gano'n yun. Ito kaya. Ano yung purpose mo in life? A lightning wakes you wave. But through it, we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see your eyes. You are not alone, we are family. Home and let's escape all this reality. You are my symphony. By our side, we are unity. Dapat ganon. We are unity kasi iba, ang gusto nila itaas yung sarili nila, iba, ibaba nila, ingud-ngud pa sa putik. Napaka makasarili. Gahaman pa sa kim. Gusto pang kunin yung sa iba. Pero hindi nila naisip, may impyerno afterlife. Hindi nila iniisip yun. Tuwang-tuwa pa sila sa pang-aapi at yung panalbahi na ginagawa natin nila at panraidor, mga deceit at scheme nilang ginagawa sa iba. Hindi nila iniisip may impyerno afterlife. Hindi nila yung tinatatak sa isipan nila. Ito, yung makilala mo yung, ng gusto yung sarili mo. Yung, or else, para mamimero mo yung sarili mo sa isang tao, or may mirror ka, twin flame na may similarities kayo, kasi parang mirror eh, kasi pwede din, na you will be together, magkakasama kayong dalawa, or else ay mas lalo mong makilala yung sarili mo, and then pag nakilala mo na gusto yung sarili mo, you will be capable and flexible to do your purpose or mission in life. Ano pang related dyan sa purpose mo na yan? Isa lang. Yung waksi, iwasan mga temptations, material na mga offer ng demonyo, mga ganun. Or kahit na ano pa yung offer nila. Or turuan yung mga tao. Pwede ganun, no? Kasi it's a purpose or mission. Turuan yung mga tao kung paano i-reject yung mga addictions. Kasi yung sugal ay addiction yun siya. And material na mga ino-offer ng demonyo sa kanila, mga temptations ba ng demonyo. Ayan. Ano pa? Ang related dyan sa umpisa mo na divine timing. A lighting ways to way. Magtuturo ka, magpi-preach ka ng gospel or ng about spirituality or healing, or you will make miracles. You will make miracles. Yan. Alam yung kagaya kay Catherine Crick at sa iba pang nakapagpalayas ng demonyo, yan, mga ganyan. Or makapag palipat ka ng mga bagyo, pagpaalis ka ng bagyo. Yan, mga miracles yan. Pagalaw mo yung bundok. Di ba, miracle yan eh. O kaya, mapatigil mo yung ulan. Simple lang yung ulan yan. Yung, ano pa yung, mas, yung mas, ordinary lang yung yung sa ulan.
mm, yung makapag laglag ka ng apoy galing sa langit. Ganon. Miracle. Hanggang ganon. Mm. At ano pa? Meron talaga spiritual mission yan. Alam mo, payaman ka. Spiritual mission, payaman ka. Demonyo ang magbigay ng kayaman. Sa demonyo, sa devil ang gagaling yan. Tingnan yung mga sikat, mayayaman. Saan ang galing yung, sino nagbigay sa kanila yan? Kayo mga devil. Yung kasikatan at kayamanan, fame, na tinatamasa nila, yun nga lang kapalit ay kaluluwa nila. Oh. You name it. Kung sino-sino sila. Baka yung mga Blackpink dyan, mga nagsanla, di na kaluluwa, binta. Karamihan ng mga sikat. Ewan ko lang dito sa Pilipinas. Kung meron. So, sa US, dahil malaga sa kanila, yung sumikat sila, makilala. So, gagawin nilang lahat kahit na ibenta pa nila yung kaluluwa nila. Hindi yan sila sumikat ng ganyan kung walang ginagawa ng mga witchcraft na pagsanla o pagbenta ng kanilang kaluluwa. Madaming gumagawa niyan na mga sumikat. Kahit si Taylor Swift nga ata eh. Narinig ko lang ha. Hindi lang umaamin, hindi lang talaga pinapublic ng iba. Unlike kay Katy Perry at sa iba na inaamin nila. Karamihan yun sila guys. Kaya parang patay na patay yung mga tao sa kanila. Sa akin, hindi importante yung fame. Anuin ko ang fame ko ako. Sa akin, mahalaga. Sa akin, makabalik na ako sa langit. Sa origin ko. Yan sa akin kasi nalaman ko na. Hindi naman talaga tao origin ko eh. Kaya, yun ang importante sa akin. Makabalik na ako sa origin ko. Yun lang. Yun ang sabi ni Jesus Christ sa akin at ng God, ng angels, that I am Barbelo. God is Barbelo sa langit. Kaso na ngayon tao ako. Tao nga lang ako yun. Pero sa langit, ako si Barbelo. Si God is Barbelo daw. Yeah. May insecure na naman dyan. Oh well. Ano pa, actually, nakapanaginip ako niya na bumaba talaga sa lupa. Puting-puti nga ako yun. Thin yung katawan ko. Hindi ako chubby o ano. Thin. Puti din yung pakpak ko at yung ano ko. Puting-puti nga eh. As in puting-puti. Tapos thin yung katawan ko. At yung mukha ko, nakikita ko pa yung mukha ko sa panaginip ko. Bumaba ako sa lupa. Bandang Europe pa yun. Binabaan ko. Siguro naalala ng utak ko. Parang ano siya. Wala may compare dito eh. Naalala ko parang pwedeng may ihawig dito. Pero more on feminine to eh. Parang naisab na ano ko na yun eh. Wala dito. You are not alone, we are family. Para alam niyo yung mukha ni Barbelo. Pero nag-iba-iba ng mukha dahil si Barbelo. Pag nasa langit. Nag-iba-iba yung anyo niya. Depende sa mood niya. Yan alam mo. Parang kawig nito. Yan. Yan ang nalala ko pero yan, parang kahawig niyan. Parang
may kahawig niyan, ganyan. Yan, nandito. Pero puti lang talaga, hindi naman walang green. Puting-puti. Pati yung buhok puti. Mahabang buhok na puti, tapos pakpak puti din. May nalagas pa na na balahibo no, pagbaba, paglapag ko sa lupa kasi siya, may pressure talaga pagbaba. Ganon. Totoo yan. Yung kwento ko na yan. Hindi naman ako sinungaling. Hindi ako gumagawa ng kwento. Naikwento ko na yan. Tsaka may ilaw nga yung aking ulo. Yan ang sign. Gulat nga ako yun, nalaman ko yun. Totoo yan. Na yung mga ay kwento ko. Kung ano lang yung alam ko. Kung ano lang yung sinabi nila sa akin. Kung ano lang yung totoo. Oh well. Natural, hindi naman makita yung sa ulo ko ngayon na may ilaw. Siguro yung mga anghel, makikita nila yung celestial beings, yung ilaw. Nakikita ko yun nung high school pa ako noon. Sa anino ko. Tuwing dumadaan ako sa sa Palayan. Sumasakay ako ng single. Nakikita ko sa anino ko kasi nasinaga ng araw yung ulo ko, yung katawan ko. Nasa single ako. Nakikita ko doon sa anino ko. May liwanag talaga kapag ganyan. Nagtataka nga ako doon Tanong ako ng tanong kina nanay, pati sa internet, kung ano bang ibig sabihin. May ilaw. Kasi klarong-klaro talaga yung ilaw. Sa ulo ng anino ko. Sa anino ko siya nakita. Hindi ko na makita sa ulo ko. Wala ako may dito You are my energy. Parang ganyan, nakapaganyan yung ilaw. Ganyan yung ilaw. Ganon siya. Kaya, gusto ko yun ang gusto ko talaga, bumalik talaga ako. Makabalik na ako. Bumalik na din kapangyarihan ko. Darna. Para, syempre, mas gusto ko yun kaysa sa dito sa mundong to, ko yung kayamanan dito sa mundong to. Wala akong makita. Ano pa? Mas gusto kong bumalik sa origin ko. Kaso lang may mission pa daw kasi ako. May nakatakda pa sa akin. Ewan. Basta alam ko na may mahint na ako kung ano yung nakatakda. Gusto niyo din malaman sa inyo? Magpahula kayo. Actually guys, pananaginipin kayo niyan pag mayroong mga o kaya lalabas sa vision niyo yan sa panaginip o basta makipag-communicate sa inyo ang celestial beings, lalo na ang God. Kung wala, edi wala. Ganun lang yun. Be contented, no? Marunong makontento sa kung ano talaga ka. Kasi hindi mo naman maipilit kung hindi ka sugo o chosen one, or kung gusto mo ng makapag-asawa ng bilyonaryo, kung hindi para sa hindi mo naman pwedeng ipilit. Diba? Kontento tayo kung anong meron sa atin, kung anong bang ano yung binigay lang sa atin, diba? Ganun lang yon. So, para maging masaya. Hindi na pressure, hindi din na nagdurusa. Hindi pa mapunta sa impyerno ng kaluluwa pag hindi ka nakagawa ng masama dahil sa, di ba? Minsan dahil sa gusto natin makuha yung isang bagay, pwede pa mapahamak yung kaluluwa natin dahil makagawa tayo ng masama, evil, o kaya pang harm at evil sa kapwa, ganun. So, dapat makontento tayo sa kung ano meron sa atin.
Yun ang natutunan ko sa buhay. Sinishare ko sa inyo, guys. So, ito pa yung gamitin ko, itong isang to. Pag nakauwi ako ulit sa Iloilo, o kaya sa may palayan, tingnan ko ulit kung may ilaw pa kung makita. Hindi. Wala kasing palayan dito eh. Kasing klaro talaga siya, guys. Kahit araw-araw akong dumadaan dun eh. Sumasakay ng single. Natataka ako noon. O hindi ako nag-umpisa ng mission ko na sinabi mag-umpisa ako ng mission ko, hindi ko nalaman yung tungkol sa kung bakit ganun. So ano pa, spiritual mission yan hindi yan yung mission na pantao na mission ng kunwari ay yung ano lang, yung o kaya ay yung tinatawag ng iba na destiny, na yung destiny mo na maging sikat na artista, na maging celebrity, yung mga tinatawag na gano'n. Hindi gano'n yun. Spiritual, more on spiritual siya, guys. Hindi siya yung para magpayaman o magpasikat. Hindi gano'n. Ano pa? Darating sa'yo. The Empress in reverse. Ano pa yung darating sa'yo? Justice. What's with the Empress in reverse here? Ay, person mo yan, guys, na nagkukunwari, nagpipretend, hindi nagpapakatotoo, para maghuwad, fake Empress, ganun siya. Or hindi niya inaamin totoo niyang feelings, nagsinungaling siya. O mahilig magsinungaling, ganyan yan eh, fake nga eh. Magkakaroon ng balance sa inyong dalawa. And justice din, guys. O balance sa inyong dalawa, sunod-sunod to eh. May justice na dito kanina. Balance sa inyong dalawa. It's a person, it's your person na nangungulila ba yan sa'yo ngayon? Ay, nangungulila siya ngayon sa'yo. So, kailangan ka niya sa buhay niya ngayon. Ni fake Empress na yan. Bakit in reverse yan? Fake nga siya eh. Hindi siya nagpapakatotoo eh. Baka immature pa. Ganon yung mga taong immature. Minsan, kahit mature na eh, hindi pa nagpapakatotoo. Para bang hindi natuto sa buhay, sa mga pinadaanan niya. Ano pa? Ang tungkol sa tao na to. Palagi ba nagluluksa yan dahil sa wala ka sa buhay niya, dahil sa nangungulila sa'yo? Tama. Palagi nagluluksa yan kasi nangungulila nga siya sa'yo dahil wala ka sa buhay niya. Namimiss ka niyan. Kailangan ka niya talaga sa buhay niya. At gusto niya mag-umpisa kayo ng stable, grounded, committed, o magsama na kayo, o mag-purchase ng house and lot. And then, bubuo na kayo ng pamilya nyo. Alangan, ano pa. O, ipaglalaban ka niya. Kahit na mapalaban siya, kahit na makipag-compete pa siya, ay talagang competitive tong person mo. Ano pa ang gusto niyo sabihin sa'yo ng person na yan? Na fake Empress na yan sa'yo? I hid who I really am from you. Tinago niya daw sa'yo kung sino talaga siya. Kasi sinungaling nga siya eh. Mahilig siya magsinungaling, guys eh. Fake nga eh.
Oh. Oh my gosh. So, ano pa? Ang feelings ngayon ni Empress Universe na yan sa'yo. Na nagsasabi na, I hid who I really am from you. Na hindi siya nagtagumpay, na nag-fail siya. Na parang na-disappoint siya sa sarili niya. Dahil, hindi. Kulang siya sa, sa passion, bravery, tapang, lakas ng loob. Yun ang feelings niya sa'yo ngayon. Na nasabihin sa'yo yung feelings niya. Na makipagkita sa'yo. Na sabihin sa'yo na magsimula kayong muli. Parang kinakabahan siya ba? Kinakabahan siya. Yun ang term. Feelings kinakabahan na siya, guys. Kinakabahan. Instead na maging courageous, kinakabahan siya. Kinakabahan siya. Ayan ang term nito. Yun ang naramdaman niya ngayon sa'yo. Kinakabahan. Takot ba siya sa'yo? Bakit siya kinakabahan? Takot nga siya sa'yo. Dahil ikaw lang daw ang gusto niya. Wala nang iba pa. So, pag na-miss niya ulit yung opportunity with you, natakot siyang ma-miss niya opportunity niya with you pag nagkaroon siya ng opportunity, no? Natakot siyang ma-lose ka niya. Natakot siyang ma-lose ka niya forever. Hindi. Natakot siyang mawala ng chance forever. Ganun ba yun? Hindi. Natakot siyang hindi mo na siya, ayaw mo na makapag-communicate sa kanya, na bitawan mo na siya, na ayaw mo nang magkaroon pa ng chance sa inyo, ganun. Oo, ayaw na ganun, na natakot siya na ayaw mo nang magkaroon pa ng chance sa inyo, ganun. Lalo na kung naging foolish yan o toxic noon. Kinakabahan siya na baka mawala na siya ng chance sa'yo, ayaw mo siyang bigyan ng chance dahil sa nagawa niya sa'yo noon. Lalo kung, dahil sinungaling nga siya o deceitful. Ganon. Baka sinanay ng magulang niya na magsinungaling. Ganon ang tao daw, kaning. Sinungaling. Maramihan sa tao. Yung pwede namang magsabi ng totoo, bakit magsinungaling pa? Meron talaga mga tao na, lalo yung gumagawa ng kwento. Merong mga ganon din. Kaya hindi nga mapagkatiwalaan yung makwento ng iba kasi minsan okay lang yung may dagdag bawasan para maintindihan pa ba. Baka mahulaan mo pa kung ano yung totoo dyan. Pero yung iba ginawa lang talaga nilang kwento ba. Hindi sila nahihiya, nagagawa ng kwento. Ewan ko ano man pala nila sa paggawa ng kwento. For their benefit. Para malinlang nila, mautakan nila, makuha nila yung gusto nilang makuha sa o kaya mauto nila yung taong kausap nila, mga ganon.
And it's a sign of manipulative person din. Yung mga ganun. Manipulative nga yung mga ganun. Kasi gumagawa ng pinto eh. Meron talaga yan guys. Ilan na yung na-encounter ko niyan. Na napatunayan ko na, meron talaga mga taong ganyan. Kaya yung iba siguro dito, tinamaan sa mga nasabi ko dito. Kasi, meron ng mga ganyan. Mga pinantamaan sila. Ano pa ang iniisip ngayon ng Empress in reverse na yan sa'yo? Ang mag-recover sa grief. Kasi nag-grief nga siya, maybe until now. Yun ang iniisip niya, mag-recover sa grief. And then, ano pa, iniisip niyang plano? Itali ka? Hindi. May-unite kayo. Yung matali kayo sa isa't isa. Yung matali kayo sa isa't isa. Yung ma-unite kayo, yun ang clarified by the Lover's card. Yung magkaroon na ng stability sa inyo. Ay, number 6 pala to. Harmonious relationship, balance, union, ganun. Yung matali na kayo sa isa't isa. Yun ang balak niya. Itali niyo sarili niyo sa'yo. Basta yung matali na kayo, ibig sabihin hindi na kayo maghiwalay, hindi na kayo malayo pa sa isa't isa. Ano yun? Kukunin ka niya para magsama na kayo, mga ganon. Oo, yun ang goal niya. Kunin ka niya para magsama na kayo. So kung may distance, dalhin ka niya dun sa kanila para magsama na kayo. Ang gusto pa nga matali kayo sa isa't isa eh. So natural na kukunin ka niya at dalhin ka niya sa lugar nila. Kung saan man kayo titira, basta magkasama kayo palagi. Ganon. Ayaw ka niyang ihiwalay. So ito na lamang guys for collective reading. So mabaguan po dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko at paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading ito.